There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Ibig sabihin nun, that's the everlasting na mangyayari po sa atin, yung everlasting life po natin na mga tao na tumanggap sa Panginoon at nakakilala. Si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan, at sa lugar ko'y malamig pa rin. At sa inyo naman, sana na po ay I pray na ang inyong New Year ay naging maayos at naiwasan anumang mga sakuna o mga unnecessary sa tuwing dumarating yung New Year. Maraming kulang sa enforcement ng batas. I'm talking about sa Philippines. At maraming mga tao na very stubborn talaga. Kaya nadidiskarasya. Kasi napanood ko sa news na ang daming mga naputulan ng daliri, kamay na aksidente, sabog sa mukha, yung ano. Nagiging lame and maim ang mga Pilipino. Paano magiging produktibo ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino kung ang mga sambayanan niya naman ay mga bulag, pilay, kulang ang mga daliri? At paano maipagtatanggol ng isang bansa ang kanyang sarili kung ang mga tao niya naman sa loob ng kanyang bansa ay bulag, pilay, naputulan ng daliri? Paano niya kakaharapin ang mga banta ng kalaban? So kinakailangan once and for all, tuldukan ng sino mang maging leader
o gobyerno na ang mga fireworks na yan, hindi dapat maging source of income yan ng pamahalaan. Dapat dyan ay meron tinatawag talaga na ipapasang batas kasi explosive yan. Dapat sa mga explosive ordnance yan ng AFP. Sila dapat ang gumagawa ng rekomendasyon sa batas na yan. Kasi ang mga Pilipinong mga bata, kapag naputulan ng mga daliri at kamay, ang kinabukasan nila ay naputol na rin. Kasi unang-una, hindi siya magiging produktibo na kung wala na siyang isang kamay. Maaring masasabi niyo ay pwede naman siyang, paano siya makakapag-computer kung isa lang? Maaring magawa ng iba yun. Pero ang ibig ko sabihin ay ganito. Dapat healthy lagi ang New Year, paglipat ng mga taon, at walang iiyak at walang magdadalamhati dahil doon. Pwede naman yan na ang anumang mga klaseng explosion, kasi meron kasing laboratory yan. Tinetest nila kung gaano karaming pulbura. Meron pa nga yung hotdog inilalagay doon sa paputok. Yung malapit lang sa kanya, pag natalsi ka ng naputol yung ganun ang daliri ng tao. Ay kinakailangan, merong tinatawag na legal and limitation sa paggamit nun. Meron lamang lugar, specific na isang lugar, na doon sila maglalagay ng fireworks nila. O yung firecrackers ay hindi ganun kalakas. Kinakailangan masesave pa yung mga daliri ng mga bata. Kinakailangan meron talagang mag-aano dyan sa Pilipinas. Yung isang departamento na mga eksperto sa ordnance and explosive. Kasi gusto ng mga Chinese yan sa China at gusto ni Xi Jinping na mga Pilipino maputulan ng kamay at daliri at mabulag o madisgrasya na mga paputok nila. Illegal na pinapasok Tapos kayo mga Pilipino, nakakita lang kayo. Sa Pilipinas, yung mga kurap, nakakita lang na panglagay, pakakawala na kagad sa Bureau of Customs. Ganyang kakurap kayo. Kaya huwag niyong sisisihin kapag kayo ay napunish na ng anumang bansa na allied nation, na mga evil nation, papahirapan kayo. Even though you cry out to the Lord, your voice is nothing compare sa katigasan ng ulo na ibinigay nyo sa Diyos. Kasi merong may sukatan ng Diyos kung kailan niya ibabagsak. Parang nag-iipon ka sa timbangan, nag-iipon ka ng mabigat. Mabigat na kasalanan. At kapag yung mabigat na kasalanan na yon, tumama na sa pinakalas na numero, yun ang ibabagsak ngayon sa iyo. Katali sa leeg mo yung mga mabibigat at ikaw ay pupunta sa dagat. Sabi ng Panginoon sa kanyang sinabi na, mabuti pang talian ng lubid ang taong pinagmumulan ng kasalanan. Ibig sabihin na sa judgment, damay-damay na yung mga taong hindi dapat madamay sa ganon. Kaya kinakailangan, isang leader na maninindigan sa kalusugan ng mga Pilipino, na yung mga ganyang napakalalakas na explosive, dinamita na yan dynamite, ipinagbabawal yan. At ang sino mo mag-i-import niyan, pinapasok sa custom, he or she must put behind bars 20 years plus at kokolektahin ang kanyang mga ari-arian na unexplainable wealth na yon, na kahit saan napunta yon, at hindi na nila papapasukan kailanman o magtatrabaho sa anumang gobyerno ng Pilipinas. Ganyan dapat. Kapag gumawa ng kasamaan at napatunayan na siya mismo yon, ay kinakailangan patawan ninyo ng mabigat na parusa sapagkat these people na mga kurap sa Bureau of Customs at sa gobyerno ay pinatayan nila yung mga batang uusbong, bagong usbong. Ibig sabihin, binaldado na nila dahil sa kanilang corruption. Pinapayagan nila na pumasok ang mga illegal fireworks, firecrackers, yung mga paputok na yan, na nakalalason din, sapagkat itong nakikita ko, ito sabihin ko sa inyo, may alam naman ako niya sa mga explosive and ordnance, yung mga ganyan. Merong mga viruses
na nabubuhay kahit sa loob ng pulbura. Magagigising lang sila kapag sumabog na at merong apoy. Kakalat sa atmosphere o sa hangin at doon ay makaka-effect na sa mga tao. Mamamatay ang mga tao sa mga virus na yun na papasok sa sistema nila. Pwede bang gawin ng China yun? Pwede. Kaya nga sa Amerika, bawal yung galing sa China mga fireworks. Hindi sila kumukuha na nanggagaling doon. Ang Amerika, nagpuproduce lang sila ng sarili nila dito at hindi nakakamatay. Hindi nakakamatay at hindi nila papayagan ang mga citizen nila rito ay gumawa ng illegal na mga paputok na ganon. Inaaresto, makikita nyo. Ang daming mga naaaresto noon. Ang mga paputok na yon ay inismagel galing ng China. San makikita? San Francisco. Daming Chinese doon. Pinaguhuli sila. At dinadala sa New York sa gano'n. Kinakailangan kasi mayroong batas na magbibigay ng parusa sa mga masuwayin at walang takot. Kasi ang pinapatay nila yung mga Pilipino. Yung mga Pilipino, eto na, sino may-ari na mga fireworks na binebenta na yan? Saan nila kinukuha yan? Sa mga Chinese na nagnenegosyo na dinadaya ang taxes. Alam nyo yan. Alam nyo yan, ganyan ang patakaran sa Pilipinas. Nawa ang isang bagong taong ito ay magising tayo sa katotohanan. At kung ang gobyerno ng Pilipinas ay bingi sa ganyan, babagsak sa kanya ang kahindik-hindik na senaryo na talagang mangyayari hindi lang sa kanila, kundi sa lahat na mga nandun. Ang kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat kapag pinayagan ng mga Pilipino na ganun-ganunin na lang ang kanilang bansa ng isang o ng kung sino mga tao na nasa gobyerno o nasa tinatawag na business sectors. Kinakailangan manindigan talaga sa katotohanan. Kaya ang layunin ko dito sa inyo ay maipaunawa din sa inyo. Sabagat ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang mga warnings sa atin. Yung warning ng Diyos sa atin, parang ano yan eh. Alam niyo yung sa science, di ba? Yung tinatawag na yung mga kinetic energy. Kinakailangan, yung pana, babataki mo ng ganun. Pagkatapos nun, yung hindi pa not in motion pa yung yung pana mo. Tapos pag binitawan mo nun, di ba may kinetic energy niya, tapos magta-travel na. Ganon ang pana ng Diyos, nakaamba sa Pilipinas. Kapag hindi nagising sa katotohanan ng mga tao, ang presidente o ang buong Senado, ang Kongreso, ano lang yan grupo-grupo lang sila dyan When they get bombed by the enemy, when they get pinadalahan sila ng mga mortars, missiles, paano na lang yung pulong-pulong nila na yun? Wala na yun. Kasi they were so busy, tinatakil nila ang mapapakinabangan nila tulad ng mga malalaking pondo na papasok sa bulsa nila muna, at dadaan yun sa maliit na butas lang ng bulsa nila at barya lang ang lalagpak sa mga tao para ibigay sa tao. Alam niyo yan mga kapatid, alam niyo yan sa Pilipinas. Kaya nga nagkalat ang mga Pilipino sa buong bansa dahil sa kagagawa ng mga korap na iilan lang sila Iilan lang sila and then here comes Armed Forces of the Philippines na kung merong 5 o 10 korap na generals dyan, poprotektahan nila yung mga korap 10 tao lang sila, kailangan ilang milyon ng Pilipino. Kung lulusubin niyo yung bahay noon, kahit sabihin mong general siya, walang general pag naapakan siya ng 50 milyong Pilipinong galit na galit sa kanya. Ang layunin ng aking programang ito ay magising tayo, gisingin kayo. At bakit nasasabi ko yung mga ganung bagay? Unang-una, hindi ako sweet magsalita. Ibig sabihin, sweetik. Hindi ako sweetik. Hindi ako sweetik na tao na tulad ng ibang mangangaral.
Kasi ibang purpose nila, hindi para gisingin kayo sa katotohanan, kundi para pag nagkatoyo na kayo sa utak, bigla nahalo na nila, and then they can get whatever they want from you, people. Magaling silang manglangis. And then because they want the money, magbigay na kayo ng ikapu ninyo, tithes and offering. Sa susunod, ituturo ko talaga yan na never na itinuro ng mga sinaunang Kristiyano maging ang Panginoon sa Kristo. Ang pagkuha ng mga pera sa tao o yung pag-iikapu o yung tinatawag na tithes, love, offering, something like that. Hindi ho talaga. Kung tinuro yan, sabi ko nga sa inyo, ako ang unang-una, kahit nung una pa ako nasa Pilipinas, nung bata pa ako nangangaral, sasabihin ko sa mga tao. Sasabihin ko walang base, walang ano. So, iba yung patakaran ng mga sinaunang Kristiyano sa mga bagay na hindi yung tinatawag na tithes and offering. Wala ko talaga, kahit magalit kayo sa akin. Wala. As in, wala talaga. Paano niyo ituturo sa mga tao ang wala naman sa Biblia na hindi tinuturo? Yun lang ho yun, maging makatotohanan. Kaya dito sa akin, nakikinig kayo. Ako, nagkaroon ako ng program dito, hindi para sa monetary. May mga nakalagay nga list sa akin eh. Kung gusto kong lagyan ng monetary, mga ads, sabi ko, hindi, nire-reject ko yun. It's not my purpose. E di kung tinanggap ko yan, may dumarating sa akin dito, e di, wala na akong pagkakaiba sa mga ibang tao na kaya nagsasalita para sa pera, di ba? Sa akin hindi. Wala akong tatanggapin, wala lahat. Hanggang sasabihin na sa akin ng Panginoon na, Joe, stop mo na yung pangangaral mo. Dan. Bakit, Panginoon? Baka may asteroid na kasi darating, di ba? May asteroid na nadarating sa mundo. Baka tumama pa sa mga sa mga pinakakurap na bansa. Wag naman sana madama yung Pilipinas doon. So, yun ang ibig sabihin. Kakanta pa ako ng isang kanta. Sabi ko sa inyo, ang programang ito ay about karaoke, Christian karaoke, at pananampalataya at katotohanan. Pananampalataya, binubuklat ko ang Biblia at pinapahayag ko sa inyo. At ang katotohanan ay nalalantad sa pamamagitan nito ng ating mga pakikinig. At kayo na po ang bahalang magbigay sa inyong sarili na mga disposisyon kung ang Panginoon ay susundin ninyo o hindi. Malamig-lamig pa sa lugar ko at sinuot ko lang itong poncho. Ito yung mga Mexican poncho to eh. Kasi madaling ilagay. Hindi tulad ng sweater. Ito, ang iinit lang sa'yo dito, yung likod mo, tsaka yung harapan, yung dibdib mo. Yung sweater kasi, lahat pati braso. Nasa bahay naman ako. So, ganyan lang. Hindi ito Jewish. Yung Mexican poncho. Marami na ito sa mga nakatira doon sa Arizona, Texas, nagsusuot. Tsaka sa New Mexico, marami din. Lalo na sa Southern California, mga San Diego, LA, mga nagsusuot. Pag malamig lang. Hindi naman ako Mexican, pero kasi naging na to sa dito. Naging part na ng para ma-warm ka. Hindi ka ginawin. Kanta pa ho tayo, mga kapatid. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life I lay down and surrender now. I give you everything. Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, I will sing of the goodness of God. Goodness of God. Yan po ang akin pong ibibigay sa inyo ng diin ngayon sa araw na ito, sa oras na ito, sa sandaling ito. Goodness of God. Tulad ng sinabi ko, ang goodness o ang good, kaya nga yung word na God galing sa salitang good, sa Old English language, di ba? G-U-D, good. Ang good ay madaling makita. Malayo pa lang. Good is just like sparkling gold.
malayo pa lang. Yung bad or yung evil, pag nakita nyo yun, may kinang, pero hindi siya tulad ng kinang ng good, just like gold. Lalapitan mo yun, yung hindi good o yung bad na yun, pag chinek mo, makikita mo ang pagkakaiba. Ito yung tunay na good, the gold. Pag tinapat mo sa hindi gold, ay malalaman mo na fake. Paano malalaman ng isang tao kapag ang isang gold na precious metal o gold ay tunay at yung isa ay fake? Unang-una, magnet. Dikitan nyo ng magnet yung gold, hindi didikit yung magnet. Yung fake, pag dinikitan nyo, yung magnet ay didikit. Paano malalaman ng pure gold naman sa fake na gold-plated? Maaari yung tingga nilagyan ng gold-plated. Anong gagawin no? Acid. Magre-react yung fake sa acid at yung gold ay hindi. Kaya kinakaskas ang batong makikinis yun, di ba? Tapos papatakan. Acido. So gravity o yung tinatawag na magnet and acid, yun no. At ang pangatlo, na upang malaman ninyo na tunay na gold yun ay ano. Yung iba, may parang telescope, microscope o something na tinitignan, chinecheck, di ba? Paano malalaman pa? Sabi sa Bible, para malalaman na pure gold ay padadaanin sa apoy. Doon, yung luster ng apoy o ng gold ay kikinang lalo sa apoy. Doon nila nalalaman yun. Kaya pinadadaan sa apoy. Kung may metal man yun o ibang metal ay hindi yun nahahalo doon. Matatanggal ho yun. Tsaka malalaman kagad hindi nila pagsasamahin ng fake na gold sa tunay na gold. Yan ang precious sapagkat alam niyo kung bakit. Na ang gold, kung dito sa earth ay minimina at kinakailangan na humukay pa ng malalim o kung sa dagat, sa ilog, sa ilog, sa mga rivers ay nagga-gold mine sila ron, gumagamit ng mga gold pan at hinihiwalay yung buhangin. Isipin ninyo, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, maging ng Book of Revelation ng mga apostol at ng mga angel na naroon ay ang karsada sa city of God ay made of gold. Hindi aspalto, hindi konkreto, kundi gold. Ayun po ang sinabi ng Biblia. Ang aking ipapahayag sa inyo ay ang kabutihan ng Diyos. God is good. Everybody say amen. Let's say it again. Let's say it again. God is good. Amen. Once we say amen sa kabutihan ng Diyos, ito ay dumadaloy sa atin. Babasahin ko ang James chapter 1 verse 17. Muli ang gagamitin ko ay New King James Version Bible. James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow of turning. Ang lahat ng mabubuting kaloob, gift, and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow of turning. Kung babasahin natin dito, every good gift and every perfect. May mga nagsasabing Kristiyano, brother, doon ako sa perfect. Kasi yung isa good lang yun .
Liliwanagin natin itong distinction ng dalawa. Every good and perfect gift. Good and perfect. Mabuti, di ba? Kasi ayaw niya doon sa mabuti, lang gusto sa perfect. God said, through the Bible, di ba? Kahit ang Panginoon sa Kristo sabi niya. Yung kausap niya yung rich man. Why do you call me good? There's only one good, God. Kasi yung mga good na nangyayari, binibigay sa atin, ay from the Father of lights, na sa Kanya ay walang anumang anino ng pagtalikod o yung magbibigay ng regalo pagkatapos i-withheld. Hindi. Pag binigyan ka ng Diyos ng tinatawag na gift, that's a good gift because God is good. Pag sinabing good, every good gift and every perfect gift, because the good gift na binigay ng Diyos ay perfect na makabubuti sa iyo at para sa iyo. Sa Psalms 100 verse 5, ang sabi ng awit, "For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation." 3 John chapter 1 verse 11, God is the author of good, either good things, good result. God is the author of good because God is good. No one is good but one, that is God. Luke chapter 18 verse 19. Sabi ng Psalms 73 verse 1, truly God is good. Inulit muli. Truly God is good. Paanong nasabing God is good na ang Diyos ay totoong mabuti? Una, sabi ng verse 1 na yun, truly God is good to Israel. Because until now, God is protecting Israel. Second, truly God is good to such as are pure heart. Sa mga malilinis ang puso, ang mga mananampalatayang tinutukoy dito na tinubos na ang kanilang puso, ang pumasok na sa kanilang mga puso at isip ay ang Panginoong Kristo na kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Nang pinapasok natin, ay naging pure heart na tayo. Maging sa Psalms chapter 34 verse 8, ang sabi ng awit na ito, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." If you trust God, if you trust the Lord, ang sabi dito, and then, "O taste and see that the Lord is good." Malalasahan mo, hindi ito yung sa dila o sa sense of tasting. Ito ay isang tinatawag na word ng pag-express na, "O taste and see that the Lord is good." If you have Jesus Christ in your heart, you will feel it in your heart. Yung tinatawag na harmony ng banal na Espiritu sa atin, yung pagpuspos ng Espiritu sa atin, binubuksan ng ating isipan sa Espiritu ng labagay ng Diyos, sa heavenly things ng Panginoon, sa knowledge ng Panginoon and wisdom and understanding. Sabi rin ng Psalms 145 verse 9, "The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works." Ito na yun. Para mapatunayan natin na ang Diyos nga ay mabuti. Sabi ng Biblia, the Lord is good to all. Paano natin malalaman? And His tender mercies are over all His works. Yung kabutihan ng Diyos ay makikita natin sa Kanyang mga nilalang, sa Kanyang creation. Malalaman natin na ang Diyos ay mabuti at mayroong Diyos through His creation. Lahat ng bagay na nakikita nating may buhay, lahat ng bagay na nasa mundo, lahat ng bagay na nasa kalangitan, lahat ng bagay na nakikita ng mga telescope ng mga tao,
Lahat ng bagay na yan na nakikita sa ilalim ng dagat, ang sabi ng Biblia, God created them all. Merong good purpose ang Diyos sa mga yon. 1 Timothy chapter 4 verse 4 ang sabi, for every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. Lahat ng nilalang ng Diyos, creature of God, is good. And nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. Kung tinatanggap mo na may pasasalamat na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng ito, ng mga bagay na to, mga nilalang niya, at kasama na tayo rong mga tao, at ang sabi rito, at hindi natin nire-refuse ang kagandahang paglalang ng Diyos na yon, at tinatanggap natin ito na may pasasalamat, doon natin nare-realize at doon tayo na magpupuri sa Diyos na tunay nga na ang Diyos ay mabuti sapagkat nilalang niya ang lahat ng mga bagay. Paano natin mapapatunayan nilalang ng Diyos ng mabuti ang lahat ng bagay? Makikita niyo sa beginning ng creation sa Genesis. Nung lumalang ang Diyos ng liwanag, lumalang siya ng himpapawid, ng atmosphere ng heavens, pinaghiwalan niya yung dagat, lumabas yung lupa, pagkatapos tumubo yung mga halaman sa lupa, lumipad yung mga ibon sa himpapawid, nagkaroon ng ibon, nagkaroon ng mga iba't ibang uri ng halaman at mga animals. Laging sinasabi ng Diyos sa Genesis chapter 1, nagsimula sa verse 10, sa chapter 1, and God saw that it was good, yung nilikha niya. Nakita niya, it was good. Nakita niya, as in nakita niya, yung nilikha niya through His words. At yung word na yon, na nagsasabi, let there be light, siya ang word na sinasabi ng John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ito yung word na yon na nag-create. Let there be light. Sino ang nagsalita? The Word, our Lord Jesus Christ, na hindi pa nagkakatawang tao. Ang tinatawag dito ay nagre-rema sa Greek word. At yung nagsasalita ay ang Diyos na nasa kanyang trono. At makikita natin yung Espiritu ng Diyos nandun na mismo as a wind. Siyang nagdadala ng bawat salita sapagkat sa empty space, there's no air. So ang Espiritu Santo ang siyang, kasi there's only one God but exists in three persons, the Father, the Word, and the Holy Spirit. So sila, ang tatlong persona ay silang naglalang as one. Inuli sa Genesis chapter 1 verse 12, and God saw that it was good. Inulit niya uli sa Genesis chapter 1 verse 18, and God saw that it was good. Genesis chapter 1 verse 21, and God saw that it was good. Sa Genesis chapter 1 verse 25, and God saw that it was good. Nung makita ng Diyos ng lahat ng kanyang nilalang, liwanag, solar systems, mga stars, universe, entire galaxy, Earth, planet Earth, water, living things, lahat. And then He said, and God saw that it was good. And then after He created those things, God created man in His own image and likeness. Man didn't created by God para sa mundo, kundi ang mundo, ang galaxy, entire universe, dagat, lahat ay nilikha ng Diyos para sa tao na kailangan niya. Para ang tao ay mapagharian niya ang buong planet Earth, ang Earth,
maging ang himpapawid, at ang lahat ang nandoon. Ang sabi ng Biblia, Genesis chapter 1 verse 26, now let us make man in our image and our likeness. Sinabi ng Biblia, let us. Hindi sinabi, let I will make. Sinabi, let us make in our man in our image. Merong nag-usap, at ang nag-usap na ito ay iisa. Ang pangalan niya ay El. E-L, meaning Lord. Na tinatawag rin na Eloah, meaning one Lord. Subalit ang sabi, Lord God, Eloah, El, Loah, and then God, sa Hebrew ay Elohim. Yung im sa Elohim ay plural. 3 persons na nandun. Kaya nagsalita ang Diyos, let us. Isipin nyo na lang, yung salita na yon ay 3 boses nag-duet, nag-rhyme. Let us make man in our image. The Father, the Word, and the Holy Spirit decided na maglikha ng isang tao na katulad nila sa kanyang image. Anong image ng Diyos? God is spirit and you cannot give an spirit an image. Tulad ng Holy Spirit, hindi mo siya mabibigyan ng image. But, nung bumaba ang Espiritu Santo sa Panginoong Kristo after na bautismo sa Jordan River ni John the Baptist, bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapate. Just like a light, a bright light in a shape of a dove. Bumababang ganun sa kanya. Man, the word man in the Bible na sinabi, let us make man in our image, ay plural. Sa Hebrew ay Bene Adam and Anashim. Man is both male and female. Doon sa book of Genesis na yan, kung kukunin ninyo yung original word na ginamit. In our image, sabi. Kaya, God created man in His own image and likeness. Both male and female. Pero dito pumapasok yung tinatawag na iba pang discussion na sinasabi ko, na the first man na nilikha ng Diyos, they both came from the dust. The first woman. Ito rin ang isang discourses ng panahon din ng mga sinaunang panahon ng mga Jew, maging ni Abraham, maging ni Job sa Book of Job. Naglikha ang Diyos ng tao, male and female, from the dust. Pero matatandaan ninyo sa Bible na si Eve ay nanggaling sa ribs ni Adam, malapit sa puso. Yan ang ibig ko sabihin. Sa susunod ay sasabihin ko sa inyo at papangaral ko yan. Pero sa ngayon, masasabi natin na ang Diyos ay naglikha ng tao, na ang taong ito ay hindi lang isa, kundi dalawa na merong tinatawag na kasarian, male and female. Kasi ginamit ang Panginoon ng Book of Genesis sa tinatawag na pangangaral niya about male and female. Iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at makikisama sa kanyang asawa, ganun din yung babae, di ba? So happen, wala silang nanay pareho o tatay pareho sapagkat they were both created by God. Si Adam tsaka si Eve. So ang nilikha ng Diyos para maging tagapamahala ng earth at doon sila titira sa Garden of Eden ay si Adam and Eve. Not Adam and Steve. Not Eve and Evangeline. Adam and Eve. Babae
lalaki, walang in-between. Ang kanilang chromosome, ang kanilang, alam niyo, XY, XX, XY, hindi niyo bababago yun. Babae at lalaki lang ang sinasabi ng Diyos sa Biblia na hahayo at magpapakarami. Ang tao ay nilikha ng Diyos as a tripartite being. 3 components meron tayong mga tao. Hindi po tayo nag-evolve sa anumang primate o anumang, until now, nandun pa rin yung mga scientists na nagsasabi na yun na nag-evolve. Naghahanap sila ng missing link, yung missing nila is still missing. Eto na tayo, ang mga tao ay nakakapag-invent na, nakakapag-create na mga bagay para lalong maunawaan natin kung paano natin i-approach ang environment o ang mga bagay ng environment na tulad ng mga disasters na yan. Kung paano tayo malulusutan at mabibigyan ng tamang sagot ang tinatawag na kapahamakan sa mga tao. Man is a tripartite being. What is a tripartite being? Is a person made up of 3 distinct parts, the body, soul, and spirit. Bagamat ako'y isa lang, ay 3 ang nasa akin na inilagay ng Diyos. Ang spirito ko, ito ang hininga ng buhay. Spirit, breath of life, spirit. Soul, itong soul na ito na mismo, kahit sarahan ko ang aking mata, lagyan ko ng papel yan, nakakasilip ako sa butas na maliit, butas ng karayom, nakikita ko, yun ang soul ko, nakikita ko kung ano, ang window raw ng soul ay ang ating mga mata. Nakikita ko, ito yung nakakaramdam kapag kumain ka ng masarap na pagkain, kapag ikaw ay uminom ng malamig na tubig. Nararamdaman ito dahil sa tulong ng physical. Yun ang pangatlo. Body, soul, and spirit. Yung physical natin ngayon. Yun ang nagsasabi, yun ang tinatawag na conductor sa yung soul. Pareho silang may ugnayan. Yung body, soul, and then yung spirit, yung buhay. Nasa isang tao lang yan. Nasa isang tao. Tulad yan ng battery ng sasakyan. Yung lalagyan, yung case, which is the body. Pagkatapos yung mga metallic elements doon, yung mga rods, that's the soul. Pagkatapos, yung laman, no, makikita nyo, mayroon acid, di ba, tubig, o yung acid, tapos yung part yun, ayun ang soul. Example ng soul. At yung power ng battery na na-produce, yun ang spirit. Parang hininga ng buhay. Pag wala na yung spirit, yung battery dead na. Pag wala na yung power, na siyang spirit. Ganon na example ko na binigay sa inyo. Na madaling maunawa naman. 3 bahagi na nasa tao na dito natin malalaman na ang 3 bahaging ito ang 3 ito bilang tao, tayo ang nakakaunawa ng kabutihan ng Diyos that God is good. Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow, which is the body. Yung salita ng Diyos. Kaya pag ang tatlong ito ay nag-separate na, naghiwa-hiwalay, meaning death o dead na, mapapaghiwalay lang sila ng death o kamatayan. Yung katawan pupunta ng libingan o i-cremate. Yung buhay ng tao, yung huling hininga niya sa ospital o sa deathbed niya ay babalik sa Diyos ang hininga ng buhay. At yung kaluluwa niya, siya ang tatanggap kung ano man ang ginawa niya sa mundo, yung kaluluwa niyo mismo ang makare-receive nito, good or bad.
So maliwanag na tatlong bahagi ang tao na maging sinabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, we have body, soul, and spirit. That's why we can praise God and worship the Lord. We cannot praise and worship God if our body is separated from our soul and spirit, meaning we're dead. Dead cannot praise you no more, O Lord. Di ba sabi ng Biblia sa Book of Psalms? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 49, and as we have borne the image of the man of dust, which is Adam, we shall also bear the image of the heavenly man, Christ Jesus. Habang nasa mundo tayo, itong physical body natin na to, ang image na nandito ay image ni Adam. Alam natin na tayo ay created in the image of God and His likeness. Hindi ang tinutukoy ng Diyos ay ang physical natin, kundi yung binanggit ko na tripartite na merong body, soul, and spirit. Sabi rito, and as we have borne the image of the man of dust, lahat tayo, we were born into sin. That's the image of man of dust. Because Adam committed yung sin of disobedience. At lahat ng mga pinanganak na tao ay nasa kanyang tinatawag na image ni Adam o man of dust na as a sinner. But we shall also bear the image of the heavenly man. That heavenly man ay si Christ. Paano magkakaroon tayo ng image ni Jesus Christ? Kasi kung image na nasa atin ay kay Adam, while we're still in this world, but God said, the Bible said, we can have the image of Christ if we receive Jesus Christ as the Lord and Savior. Kung mamatay man tayo, ang katawan natin babalik sa lupa. Ang sabi ng Biblia, in the last trumpet of God, trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Magkakaroon tayo ng glorified body, just like the image of Christ, na nabuhay siya muli mula sa ng ikatlong araw nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. At ang katawan na nasa Panginoon ay glorified body, just like us na ibibigay sa atin kapag dumating na ang pagtunog ng last trumpet of God. Magkakaroon tayo ng glorified body na katulad ng kay Jesus Christ, ng katawan na hindi na namamatay kahit kailan. The image of the heavenly man, Christ Jesus, ay nasa atin. Nandun sa ating kaluluwa at espiritu. At yung katawan natin na ito, ang sabi ng Biblia ay, ito ay ang templo ng Diyos na. Ang templo niya. Our body is the temple of God, temple of the Holy Spirit. That was the Bible said. Na doon na nakikipag-usap ang Diyos sa atin through our body, the temple of the Holy Spirit, when we worship God. And then our spirit and then our soul ay lumalapit ng gusto sa Diyos. Gamit ang templo ng Diyos na ito na ating katawan, ang tinatawag na channel ng communication ng Diyos sa atin ay tuloy-tuloy. Parang ito ang point of contact, ang ating body. Kaya sabi, ingatan ninyo yung katawan ng templo ng Diyos. Sapagkat ang sino man magwasak niyan ay wawasakin din ng Diyos. Judgment ang tawag doon. Sabi ng
Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 8, "For man is not from woman, but woman from man." Sapagkat ang babae ay unang nanggaling sa lalaki, si Eve ang ibig sabihin dito. Galing sa rib, one of the rib ni Adam. At ginawang babae ng Diyos. Ang sabi sa verse 9, verse 8 and 9, "For man is not from woman, but woman from man. Nor was man created for the woman, but woman for the man." Yung lalaki, si Adam ay hindi nilikha para sa babae kasi nga siya yung nauna. Yung babae ay nilikha para sa lalaki, para kay Adam. Ibig sabihin nito, ang isang tao, kung meron siyang asawa, ay hindi siya makakatayong mag-isa kung wala yung asawa niya, yung babae. Ganon din yung babae. Yung lalaki, ang katuwang niya. Kaya sabi ng Genesis chapter 2 verse 20, ang babae ay kaya nilikha dahil si Adam nga ay walang helpmeet. The same din sa babae, of course, na kapag kanyang nalaman na yung lalaki, doon ang galing siya, yung rib niya, may sabihin malapit sa heart, mahal na mahal niya, ay sila'y nagtutulungan. Helpmeet ang sabi. Genesis 2:20. Ang kailangan ni Adam ay helpmeet, hindi katulong. Tandaan niyo mga lalaki. Huwag kayong mag-aasawa na gagawin ninyong katulong yung babae. Siya na naglalaba, huhugas ng plato, nag-aalaga. Pagkatapos mamamalengke, hahatid mga anak sa eskwelahan. Mahirap yung gawain ng isang nanay, tandaan niyo yan. At yung ibang lalaki naman, naka-standby, sino nagpapakain sa kanila, yung nanay, tatay lang nila. Pagkatapos walang binibigay sa asawa, manghihingi ng pera, pang inom o kaya pang sugal. It's a big problem, di po ba? Kaya mga babae sabi, para mapatunayan ninyo na kayo nga as one of the rib ni Adam, kung yung lalaki na inaakala nyo, yun ang magiging partner nyo o helpmeet ninyo, bisyo nang galing nga kayo roon. Yung rib na yun, kayo mismo ay malapit sa puso niya. Malapit. Yun ang ibig ko sabihin. Ganon din ang babae. Ganon din ang lalaki sa babae. Ito pang babae na to ay nanggaling ba sa tadyang ko to, O Lord? Ito ba'y para sa akin na malapit sa puso? Ito bang babae na baka naman iba sa inyo? Lord, ito ba yung babae na para sa akin? Galing lang sa kuko ko to, kuko. Ginamitan ko ng nail cutter, para lang malaman mo na yun nga yan, bahagi ba ng buhay mo. Tandaan ninyo, ang mga kababaihan, kayo mga kalalakihan, kayo magagalit sa akin. Huwag ninyong pagsasamantalahan dahil sa kanyang kahinaan. Maraming ganyan na nagiging kaso, love scam. Ini-scam yung babae. Ito naman babae. Nasa abroad ka, nagtatrabaho ka, yung sweldo mo bibigay mo sa lalaki. Hindi mo naman asawa, hindi mo kaano-ano. Para saan? Para mapalapit siya sa'yo? Hindi siya lalapit sa'yo. Tandaan niyo, ang pag-ibig in the first place na may involve kagad na pera is not the real love na sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay parang parang wifi connection yan. Kung makakakonek yung cellphone mo. Ganon din yung rib ng yung babae, tapos yung lalaki na empty yung rib niya. Kapag nag-connect na yon, kayo talaga yun. Kahit malayo kayo sa isa't isa, nagpapanalanginan kayo, at walang pera na namamagitan, tandaan ninyo. Walang pera. Kapag may pera na, may pabor na namamagitan, hindi ho tunay na love you, may scam na kayo. Ayun ang pakatandaan ninyo. Ikalawa, God is good
sa atin na mga mananampalataya. Alam natin, God is good sa lahat ng mga makasalanan sapagkat binigyan sila ng paraan kung paano maligtas. John chapter 14, verse 27, si Jesus Christ ang daan, katotohanan at ang buhay, at wala makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya lamang. He is the only way. John chapter 3, verse 16, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, ibinigay niyang kanyang bugtong na anak. So makikita natin doon, yun ang goodness ng Diyos sa mga makasalanan. Ikalawa, God is good in us. Mabuti ang Diyos sa atin. 1 Timothy chapter 2, verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. At sabi ng verse 4, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Lahat ng tao, makasalanan. Walang exempted yan. We are all sinners, born into sin. Sapagkat yung ating ninuno, na kauna-unahang ninuno, ay pawang nagkasala. At dala-dala natin ang tinatawag na sinful genes. Yung genetic na sinful, dala-dala natin. At mabubura lamang yan kapag tayo ay nagkaroon ng tinatawag na kaugnayan sa Diyos. Because the Bible says, ang desire ng Diyos sa tao ay to be saved para iligtas and to come to the knowledge of the truth. Hindi ka lang maliligtas, but to come to the knowledge of the truth. Knowledge of the truth. The deep things, deep knowledge of the Lord God Almighty. Na makukuha lang natin ito, malalaman natin ito through the Holy Spirit. And without holiness, no one can see the Lord or no one can accept, can receive the deep knowledge of God. Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you, born to will and to do for His good pleasure. Tignan nyo, matapos natin tanggapin ng Panginoon at matapos na tayo ay makaabot sa tinatawag na knowledge of truth ng Panginoon, sinabi ngayon ng Biblia na ang Diyos mismo ang siyang gumagawa sa inyo. God who works in you. Natandaan nyo, matapos likain ng Diyos ang mundo, lahat ng bagay, at ng ikapitong araw po ay siya'y nagpahinga. Pero sa atin, mananampalataya na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maligtas sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon sa Kristo, hindi siya tumitigil sa ating magtrabaho o gumawa. Ang sabi rito, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure, para sa ikabubuti at sa kalooban ng Diyos. Good pleasure ng Diyos. Sapagkat ang good pleasure ng Diyos sa atin, lahat tayo ay mapunta sa langit sa Kanyang karian. At doon makikita natin ang wonders and wondrous things ng Diyos. Sapagkat ito ay isang tunay na kaganapan, tunay na siyang mensahe ng Diyos sa atin na makita natin ang Kanyang buong kaluwalhatian. Ephesians chapter 2 verse 10, sinabi, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Tayo ay workmanship o yung tinatawag na ginawa, nilika, na magkaroon tayo ng physical body, kaluluwa at espiritu. At yung physical body natin na to, alam natin, yung physical body napapagod, nauuhaw, tumatanda, pumapangit, kumukulubot ang muka. Tandaan ninyo, walang taong pinanganak ang pangit eh. Basta may mata, may muka, tao ang itsura, tao yan. Sino ang nagdidikta sa atin kapag isang tao ay pangit? Mata natin. Pero yung taong sinasabi niyong pangit, sa mata ng ibang tao, napakaganda niya o napakagwapo niya. Di ba? So beauty is in the eye of the beholder. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin pangit.
Yung sinasabi niyong pinakapangit na tao, makikita niyo sa mata ng iba, maganda siya. Nakakapag-asawa, nagkakaroon ng pamilya, minamahal siya. Kasi mahal niya yun. Kaya huwag kayong mainggit kapag isang babae napakaganda at yung boyfriend niya napakapangit. Hindi ho bulag ang pag-ibig. Sabi ko nga sa inyo, ang isang babae ay rib tadyang. Kapag yung kumonekta yan sa missing na tadyang ng lalaki, ay yun ang kanyang partner. At kapag kayo naman ay hindi nyo nais magkaroon ng kasintahan o asawa o gusto nyo sa Panginoon manatili, di ba ang sabi ng Biblia? Sa wedding feast, yung bridegroom, si Jesus Christ, ikakasal sa babae, which is the church. Tayo, ikakasal tayo, ibig sabihin ay aariin tayo ng Panginoon na tulad ng kanyang kasintahan o asawa. Ito yung isang explanation lang na sinasabi ng Biblia. Pero ang katotohanan nun ay doon sa kalangitan, kapag tayo po'y kinuha na ng Panginoon, dinala sa kalangitan, ay paghahandaan tayo ng Panginoon at ng mga anghel sa langit, parang welcome ceremony. Parang kasalan talaga na tayo ang nandun. Mga tao, bilyon-bilyon na nanalig sa Kanya, trilyon-trilyon o marami, ay tinatawag na isa lamang na bahagi. Ito ay ang church. Nandun tayong lahat. Nandun ang magkakaroon ng marriage. Sabi, marriage supper of the Lamb. Yung handaan ng kordero ng Diyos sa atin. We are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Kaya ang paggawa natin ng mabuti ay hindi dahil tayo para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti, tayong mga tumanggap na sa Panginoon, sapagkat ito ay bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. Hindi para maligtas. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang isang tao kahit gumawa siya ng mabuti, ang mga mabuting bagay na ginawa niya ay tulad din ng filthy rags. Parang ganito yun gumagawa ka ng mabuti ba, naglilinis ka, pero yung kalat, doon mo sa ilalim na rags nilalagay. Para maging magandang tignan yung bahay mo, maging mabuti ka. Kasi you don't want na linisin pa yung rags. Pero sa Diyos iba. Filthy rags yung gawa natin. Sa Kanya, ipapagpag niya yun sa labas. O kaya isasabit yung carpet, papalu-paluin, di ba? Lalaglag yung mga dumi. At yung mabubuting bagay ay gagawin ng Diyos sa atin na magbubunga ng mabuti. Yung mabubuting gusto natin gawin. Kasi tandaan niyo, kapag ikaw ay makasalanan, kahit gumawa ka ng mabuti, magre-resulta ng masama yan. Sapagkat hindi galing yung good things na yan, good gift and perfect gift na yan from above, from the Father of lights. Pero kapag ang Panginoon Kristo, na siyang Holy One of God, He is the good Lord, good Shepherd, na tinanggap mo, ay magbubunga ito ng mabuti sa iyo sapagkat God is good all the time. We are predestined, according to Romans chapter 8, verse 29 hanggang 30, na maligtas. Lahat na nakakapakinig ng salita ng Diyos sa sandaling ito, you are predestined sa kalangitan ng Diyos, sa kaligtasan niya. We are predestined because we are justified and we are glorified by God through Jesus Christ na nasa atin, yung image ni Jesus Christ. And to be conformed of His Son, tulad ng kanyang anak. Conform to the image of His Son. Kaya nga sabi ng Biblia, mag-ingat kayo, maraming lalabas na mga false Christ, mga Kristo.
False sila. Kasi they're not the real Christ and there's no image of God in them. Pero tayo, ang sabi, maging liwanag tayo ng sanlibutan. Sapagkat meron tayong isang Kristo lamang, pero ang tingin sa atin ng mga tao, tayo'y mga little Christ. Yung ilaw sa atin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul kay Timothy, imitate me as I imitate Christ. Imitate me as I imitate Christ. Si Jesus Christ ang dapat nating i-imitate. And then, yung glory ng Panginoon sa Kristo ay makikita sa atin dito sa mundo. Hindi ka na si Mr. Joe, kundi makikita sa iyo ang luwalhati ng Panginoon sa Kristo na nasa kaanyuan mo. Ibig sabihin nito, ang presensya ng Diyos ay sumasayo at ang bawat matamaan ng presensya ng Diyos na yun, and then they will say, to God be the glory, truly God is with you. Kaya nga sabi, ikatlo, imitate what is good. Dahil ang kabutihan ng Diyos, 3 John chapter 1 verse 11, ang kabutihan ng Diyos, ang sabi, ay nagpapatunay na he who does good is of God. Lahat ng gumagawa ng kabutihan ng Diyos ay sa Diyos. Mga children of God. Nais nyo ba ng Panginoon ay inyong maging good shepherd? Siya ang tunay na mabuti. He is our good Lord. Mga kapatid, inaanyaya ako kayo na manalangin. At ang panalangin ito ay ang kininin nyo sa sarili nyo na ito'y sa inyo. Tayong lahat po yumukod, pumikit. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Sabihin natin, sara natin ating mga mata at manalangin. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Jesucristo, sa oras na ito, binuksan mo ang aking puso. At ngayon, Panginoon, ako'y nananalig sa iyo at nananampalataya na ikaw lamang tagapagligtas. At ang kasalanan ko'y pinatawad mo na. Sa oras na ito, pinapapasok kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon. At wala na po akong iba, Panginoon, na susundin kundi ang iyong mga salita at ang iyong presensya, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan. Dalhin mo po ako, Panginoon, sa karunungan mo, O Diyos. At sa paglakad ko sa mundong ito, dala ko, Panginoon, ang galak, ang mabuting bagay na siyang kaloob mo para sa iyong mga anak. Ito pong aking samot panalangin. Sa pangalan mo, Jesus, patuloy tayo sa pananalangin. Panginoon, binadalangin ko ang mga taong ito sa small YouTube program na ito, Panginoon. Whatever their needs, Panginoon, kayo naman po ang nakakaalam nito sapagkat sabi niyo, Panginoon, unahin namin na yung kaharian at ang mga bagay nito ay pawang idaragdag na lamang sa amin, Panginoon. Panginoon, kayo nakakaalam sa kanila. Maaaring iba sa kanila, Panginoon, ay nananalangin ng kagalingan, nananalangin ng anumang mga recovery sa kanilang mga financial o anything, Panginoon, na kailangan nila. Kayo po ang bahala, Panginoon. At ang iba ay pag-iingat, Panginoon, sa lugar na kung saan naroroon sila. Nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, o ibang bansa, Panginoon. O nasa panig ng Pilipinas, ay sila po, Panginoon, ay patuloy po ninyong kausapin, Panginoon, at ingatan. Hayaan ninyong iyong mga kamay, Panginoon, ang siyang humawak sa kanila, Panginoon, at pag-ingatan. Ito pong aming samot manalangin, Panginoon. Inaasahan namin, Panginoon, ang lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, ay sa amin, Panginoon, ay makikita maging ng maraming tao, Panginoon, para sa iyong kapurihan, kalawalatian. Marami po salamat. Ito pong aking samot panalangin, Panginoon, ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig at itong inyong kapatid na si Brother Joe ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan.
Salamat po at Happy New Year din po sa inyong lahat. God bless po.